Nakipag-divorce ang lalaking senator sa asawa nito. Pinalayas at binigyan ng 10 milyon para umalis ang babae. Ngunit nabuntis ito. Babalikan sana ang lalaki ngunit nabalitaan nga na may bago na pala itong fiancé. 6 na taong itinago ng babae ang kambal sa ex-husband niya. Ako nga pala si Maria, isang babaeng iniwan, sinaktan at maling pinagbintangan. Akala ko noon tapos na ang kwento namin ni Tero nang lumayas akong dala ang sakit, luha at ang kambal naming anak. Ngunit matapos ang 6 na taon, natuntun niya kami sa isla nang mapanood nga niya ang viral live video ni Mira at Hara. Ang kambal naming anak na umiiyak at sinisigaw nga sa buong mundo na iniwan sila ng kanilang ama na senator. Paano nga ba nagsimula ang paghihigante ng aking mga anak? Simulan natin ang kwento. Hindi ko maintindihan, Ma. Bakit yan mo lang sinabi? Malamig na tanong nga ni Tero habang nakasandal sa upuan sa loob ng opisina ng kanyang ina. Nanlalamig ang mga kamay ni Tero sa sinumbong ng kanyang ina na si Bianca. Anak, mahinahong simula ni Bianca sabay hagod nga sa perlas nga nitong kwintas. Ginawa ko lang to kasi ayokong masira ka. Ayokong mapahamak ka sa babaeng yun. Si Maria, hindi siya tapat sa'yo. Saad ng ina niya. Napakunot noo si Tero. Anong ibig mong sabihin, Ma? Tila ba hindi pa rin matanggap ni Tero ang mga katagang binitawan ng kanyang ina. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Bianca bago naglabas ng ilang litrato. Mga larawang halatang kuha sa malayo. Si Maria, nakangiti at may kasamang lalaki na kung saan kitang-kita ang paglapit ng mukha ni Maria sa lalaki na tila ba humalik ito dito. Yan! Ang asawa mong halos araw-araw kong nakikitang may kasamang lalaki. Hindi lang yan, anak. May nagsabi rin sa akin na mga tauhan natin mismo na minsan nga daw pinapasok pa niya sa bahay yung lalaking yan kapag wala ka. Kung saan-saan niya ginagamit ang pera mo. Kaya alam kong sa umpisa pa lang, pera lang talagang habol sa'yo ng babaeng yan. Mahabang salaysay nga ni Bianca. Parang may malamig na kutsilyong tumusok sa dibdib ni Tero. Kinuha niya ang mga larawan, pinagmasdan isa-isa. Hindi makapaniwala, hindi makapagsalita. Masigurado ka ba dito? Halos pabulong niyang tanong. Gusto niyang baliwalain ang nakikita niyang ebidensya, pero habang tumatagal kumikirot ang puso ni Tero. Pero hindi ko naman sa gusto to. Pero anak, ayoko mapahiya ka sa mga tao. Senador ka, may reputasyon ka. Isa lang siya sa mga gustong makaangat gamit ang apelyido natin at kapangyarihan. Ayoko sanang sabihin sa iyo to pero noon pa man at kakaumpisa nyo. Bilang mag-asawa, may kalokohan na talagang ginagawang babaeng yan. At natatakot ako na baka ikaw ang kawawa sa huli. May kalungkutan sa boses ni Bianca. Para mas lalong mapaniwala nga ang anak nito sa kanyang sinasabi. Pero hindi ko kayang manhimik ngayon. Naisip ko na panahon na para malaman mo ang katotohanan. Tinig nga ni Bianca. Puno ng pagsisinungaling. Nanginginig ang kamao ni Tero. Ang utak niya ay parang pinupunit ng mga larawan sa harap niya. Si Maria ang babaeng minahal niya. Ipinaglaban niya sa kabila ng pagtutol ng pamilya niya sa kanilang relasyon. Hindi napansin ni Tero na napaluhan na nga lamang siya. Napahawak siya sa kanyang noo. Hindi ko akalain na kaya niya tong gawin sa akin. Pinagkakatiwalaan ko siya. Napangiti ng bahagya si Bianca. Lihim itong napangisi dahil nakikita ni Bianca na naniniwala si Tero sa kanya. Anak, alam kong masakit, pero kailangan mong magdesisyon. Kung ako sa'yo, layuan mo na siya bago pa tuluyang masira ang pangalan mo at ang pagkatao mo. Hindi siya makakabuti sa'yo. Kapag tumagal kayo, patuloy niyang uulitin ito at ikaw ang magiging kawawa sa huli. Tahimik nga si Tero. Kilala niya ang kanyang ina at hindi ito magsisinungaling sa kanya.
Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang mga larawang yun o ang biglang pagbagsak ng tiwalang ilang taon niyang inalagaan. Kinagabihan bumalik si Tero sa kanilang bahay na may galit, lungkot at pagod na nararamdaman. Nadatnan niyang nakaupo si Maria sa sala. Suot ang simpleng duster. May ngiti nang makita siya. Napatayo si Maria na may ngiti sa labi. "Han, kumain ka na? Gabing-gabi na, nagluto ako ng..." Pero hindi na nga nakapagtapos pa ng pagsasalita si Maria. Sa halip pumampas nga sa mesa ang envelope na hawak ni Tero. Nagulat si Maria sa lakas ng impact at halos mapaatras pa nga. "Anong problema, Han? Ano to?" Nagtatakang tanong nga ni Maria. Nagugulhan sa pinakita ni Tero at sa envelope na nasa lamesa. "Divorce papers." Malamig nga na sagot nga ni Tero. "Pirmahan mo na, Maria." Mas lalong nagsalubong ang kilay ni Maria. Nagugulhan pa rin. "Ano? Tero, ano bang sinasabi mo? Ano pa talagang nangyayari sa'yo, ha?" Sunod-sunod na tanong nga ni Maria. "Wala na tayong dapat pag-usapan pa." Sagot ni Tero, halos mapunit nga ang boses sa galit. "Nalaman ko na ang lahat-lahat, Maria. Lahat ng kalokohan mo sa lahat ng oras na akala ko nagtatrabaho ka. Niloloko mo lang pala ako, ginagawa mo akong tanga. Akala ko ba? Iba ka sa lahat, pero gaya ng iba manloloko ka rin." Narinig na nasaad nga ni Tero habang mga luha ay pumapatak nga sa kanyang mga mata. "Hindi ko maintindihan, Tero. Hindi totoo yan. Paano mo nasabi sa akin yan, ha? Tero, hindi ko alam kung saan mo yan nakuha, pero mali ka. Mahal kita at alam mo." Napapikit nga ng mata si Maria sa biglang pagputol nga at pagsabat ni Tero. "Tumigil ka!" Sigaw ni Tero at sabay na itinapon nga sa paanan ni Maria ang isang bag na puno ng pera at ilang gamit nga nito. 10 milyon. Kunin mo na. Yan ang kapalit ng kasinungalingan mo. Umalis ka na bago pa ako magsisi na pinakasalan pa kita." Nanginig nga at hawak nga ni Maria ang sariling dibdib na parang gusto nang punitin nga sa sakit. Nilapitan niya si Tero, pilit hinawakan ng kamay nito. "Pero Tero, mahal talaga kita. Maniwala ka. Alam mong hindi ko ito magagawa, walang ibang lalaki sa buhay ko kundi ikaw lang." Ngunit marahas na inalis nga ni Tero ang kamay niya. "Tama na. Nakakasuka ka. Hindi ko na kailangan pang marinig ang sasabihin mo." At sa unang pagkakataon nakita ni Maria ang lalaking minsan niyang minahal na umiyak pero hindi sa lungkot, kundi sa poot. Umiyak nga si Tero habang pinagmamasdan na siyang umalis. Gulong-guluman si Maria sa lahat ng mga sinabi ni Tero. Wala na siyang nagawa, kundi lumabas. Dala ang bag. Alam ni Maria na sarado ang utak ni Tero ngayon, kaya mas maiging umalis siya at palamigin muna ang utak nito. Lumipas ang mga araw. Ginamit ni Maria ang perang iyon para magsimula ng maliit na negosyo. Isang maliit na apartment sa isla na unti-unting nakikilala. Pinilit niyang bumangon kahit durog na ang puso niya. Pero isang gabi, habang naglilinis siya ng lamesa, bigla siyang nahilo. Napatakip siya sa bibig at doon niya naramdaman ang pagkahilo, ang sakit ng dibdib, ang kakaibang pakiramdam sa tiyan. Kinabukasan, nakumpirma niya sa ospital na buntis siya. Napaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang resultang papel. "May anak ako? May anak kami ni Tero." Tumutulang luha habang paulit-ulit niyang binubulong yon. Maya-maya napatitig nga siya sa salamin. May ngiti na sa mga labi. Kailangan ko siyang balikan. Kailangan niyang malaman na may anak kami. Ngunit sa paglipas ng ilang araw habang nag-iipon siya ng lakas ng loob para kausapin at harapin si Tero, dumating ang isang balitang parang punyal. Sa radyo sa bawat sulok nga ng social media, isang headline nga ang nanggulat. Senador Tero Del Vega, engaged na sa anak ng kilalang negosyanteng si Don Vergara. Pakiramdam ni Maria sinasaksak nga ng punyalang dibdib niya. Ang lahat ng alaala nga nila ni Tero, ang mga tawa, yakap at pangakong habang buhay ay parang usok na biglang naglaho. "Ginamit mo lang pala ako. Ako pala talaga ang niloko mo.
Kaya pala gusto mo akong hiwalayan at ako ang sinisisi mo na nagloko dahil sa umpisa palang plano mo na to. Maring sabi ni Maria habang umiiyak siya sa galit at nakatingin nga sa screen ng TV. Nang makauwi siya sa maliit na bahay, galit at sakit nga ang pumalit sa kanyang puso. Isa-isang inihagis nga ni Maria ang mga frames ng litrato nila ni Tero sa sahig, nagbasag ng mga pinggan, humagulgol. Hindi mo na kailangan hanapin ako. Isa ka manloloko. Sigaw nga ni Maria habang nakatingin nga sa mga sirang larawan. Dahil kahit sa ayaw at sa gusto mo, wala kang karapatan na malaman tungkol sa dinadala ko ngayon. At mula sa gabing yon si Maria ay naging ibang babae. Mas matatag, mas tahimik pero may pusong binuo nga ng sugat. Hindi na nga siya muling lumingon pa. Ngunit gaya nga ng gustong mangyari ng dati niyang asawa. Pinirmahan niya ang divorce paper at hindi na nga siya nagpakita pang muli. Ang halimuyak ng mamahaling alak at mga bulaklak na nakapaligid sa mesa ay hindi man lamang nakakagaan ang loob ni Tero del Vega. Suot niya ang formal na Amerikana, hawak ang baso ng alak na hindi man lamang niya tinitikman. Sa labas ng malaking bintana ng penthouse ay makikita ang mga ilaw ng lungsod. Kumikislap ngunit tila nabalutan na nga ng dilim ang buhay ni Tero simula nang maghiwalay sila ni Maria. Tero? Tinig nga yun ni Jenny Vergara, ang bagong fiancé niya. Maganda, elegante, anak ng isang makapangyarihang negosyante. Lahat ng babaeng tulad niya ay pangarap ng marami. Pero sa paningin ni Tero, isa lamang itong ordinaryong babae. Para sa kanya, wala naman talagang mas hihigit pa kay Maria pagdating sa kagandahan. Hindi nga lang niya malaman kung ano nga bang nangyari sa kanila. Sa masayang relasyon naman talaga nila. Kanina pa kita tinatawag. Masyado kang tahimik. Iniisip mo na naman siya, no? Ani nga ni Jenny bahagyang nakangiti. Nilapitan siya nito at marahang pinatong ang kamay sa balikat. Napatingin nga si Tero pero walang sagot. Umupo si Jenny sa tabi niya. Nakataas ang kilay. You know, Tero, hindi mo kailangan patuloy isipin ang babaeng yun. Iniwan ka na niya. She doesn't deserve your silence. Napatitig nga si Tero sa baso niyang may kalahating alak. Hindi lahat ng nananahimik guilty. Dahilan nga niya para pagtakpan ng totoong nararamdaman. Isang matinis na tawa na parang nangiinsulto ang ginawad ni Jenny. Oh please, alam kong nasaktan ka, but it's time to move on. Look at us, perfect match. My father is fond of you and our engagement will be the biggest event this year. Hindi sumagot si Tero. Alam niya sa bawat salitang binibitawan ni Jenny ay mas lumalalim ang pagkasuklam niya sa sitwasyong pinasok niya. Hindi niya gustong maging fiancé ni Jenny. Hindi niya kailanman minahal ito, pero kailangan niya. Dahil sa likod ng magandang imahe ng pamilyang Vergara, naroon ang lihim na matagal na niyang gustong tuklasin. Ang pagkawala ng kanyang ama, ang dating si Senador De La Vega, na bigla na lang nawala matapos ang isang proyekto na konektado sa negosyo ng mga Vergara. Ang engagement na ito ay isang paraan, isang tahimik na ganting plano. Jenny, mahinang sabi nga ni Tero, halos walang emosyon. Pwede bang wag muna nating pag-usapan ng kasal? Tumayo si Jenny, naglakad nga papunta sa kanya. Come on! Lagi mo nalang iniiwasan to. We've been engaged for months. Pero ni minsan hindi mo ako pinakita sa mga tao mo. Wala man lang dinner date sa labas. Walang ring public photo. Para bang nahihiya ka sa akin. Hindi yan totoo. Sagot nga ni Tero ngunit malamlamang tinig. Then prove it! Sabi ni Jenny at marahang inilapit nga ang mukha nito sa kanya. Mabagal, mapang-akit, hanggang sa maramdaman ni Tero ang hininga nito sa labi niya. Pero bago pa nga ito tuluyang makalapit, biglang tumayo si Tero. Jenny, wala ako sa mood para makipag-usap sa'yo. Huwag mo ulit susubukan na gawin ko to. Mariing wika nga ni Tero. Napatigil nga si Jenny, tila nasampal nga ng hangin.
What? Tama na. Ayokong ulitin mo yan. Huwag mong pilitin ang mga bagay lalo na kung ayoko. Malamig na saad nga ni Tero sa kanya. Tumahimik lamang si Jenny sa ilang sandali bago ngumisi ng pilit. So ganun ba? Hindi mo ko kayang mahalin kahit pilitin mo. Hindi nakasagot si Tero. Tumalikod siya, naglakad patungo sa bintana at tumingin sa mga ilaw nga ng lungsod. Jenny, may mga bagay na hindi mo kailangan ipilit. Minsan kailangan mo lang maghintay hanggang mawala ang dahilan ng sakit. Saad nga niya nang mahina pero mariin. Ano ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin ay hanggang mawala siya? Malamig na tinig nga ni Jenny. Malamig na tinig ni Jenny. Hindi kumibo si Tero. Pero sa loob niya, alam niyang kahit mawala si Maria, kahit makalipas pa ang ilang taon, ang alaala nito ang dahilan kung bakit hindi niya kayang magmahal ulit. Tahimik na lumabas si Jenny at nang maiwan mag-isa si Tero, saka siya marahang napahawak sa dibdib. Doon, tumitibok pa rin ang pusong nagdurugo sa kasinungalingang pinaniwalaan niya. Makalipas ang ilang buwan, nanatiling tahimik ang engagement. Hindi niya pa rin pinapakita sa publiko si Jenny at ginamit niya ang bawat pagkakataon upang makalapit sa pamilya nito. Unti-unti niyang nakilala ang ama ni Jenny, si Don Ricardo Vergara, ang lalaking sangkot sa pagkawala ng kanyang ama. Ang pakikipag-fiancé kay Jenny ay hindi pag-ibig. Isa itong laro ng kapangyarihan. Isa itong tahimik na digmaan. Ngunit sa kabila ng galit, sa gitna ng plano niyang paghihigante, may mga gabi pa ring napapanaginipan niya si Maria. Ang mga tawa nito, ang mga mata nitong puno ng pagmamahal. Sa bawat pagising niya, lungkot ang bumabalot kay Tero dahil hindi na niya muli nakita si Maria. Sa kabilang banda, sa isang tahimik na isla sa Visayas, isang maliit na resort ang unti-unting nakilala dahil sa kabaitan ng may-ari nitong si Maria de la Vega. Kilala siya ng mga tao bilang isang masipag, magalang, ngunit matatag na babae. Habang nag-aasikaso siya ng mga bisita, may 2 batang babae na tumatakbo papunta kay Maria. Mommy, may dumating na bagong guest! Sigaw nga ng isa. Si Mira habang humahabol naman, si Hara na bitbit nga ang isang basket ng mga bulaklak. Ibibigay ko po ito sa bagong guest, Mommy! Napangiti si Maria. O sige mga anak, tulungan niyo muna si Tita Rosa sa front desk, susunod si Mommy, okay? Opo! Sabay na sigaw nga ng kambal. At habang pinagmamasdan ni Maria ang dalawa, may halong saya at sakit sa puso niya. 6 na taon na mula nung nakipag-divorce si Tero sa kanya. 6 na taon ng katahimikan, ng pagbangon, ng pagpapanggap na ayos lang siya. Walang nakakaalam na ang kambal na isinilang ni Maria ay anak ng isang senador, ang lalaking minsan niyang minahal at siya ring unang sumira sa kanya. Hindi mo na kailangan hanapin kami. Mahina niyang bulong habang pinapanood nga ang paglubog ng araw. Dahil ngayon, masaya na kami kahit wala ka. Tahimik ang buong resort ng gabing yun. Sa loob ng maliit na rest house, naririnig ang mahinang hikbi ni Maria habang nakasubsob sa balikat nga ng matagal nga niyang kaibigan na si Azul. Bakit kailangan pa niyang gawin yan sa akin, Azul? Nanginginig nga ang boses ni Maria. Wala naman akong ginawang masama. Hindi ko siya niloko. Pero pinaniwala siya ng ina niya na trenaydor ko siya. Pinaniwala siya sa kasinungalingan. Hinaplos nga ni Azul ang likod niya at pilit na pinapakalma. Maria, matagal mo nang tinatago ang sakit. Pero baka panahon na para palayain mo na rin. Hindi mo kailangan ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Umiling lang si Maria at muling humikbi. Paano ko palalayain, Azul? Araw-araw nakikita ko ang mukha niya sa mga anak ko. Alam mo namang mahal na mahal ko ang mga anak ko pero... Hindi na nga niya natuloy pa ang sasabihin. Sa ngiti ni Maria sa mga mata ni Hara, parang siya ay nahihirapan pa din. Hindi ko kayang kalimutan kahit gusto ko. Saad nga nito. Sa labas ng silid nakasilip si Maria at Hara. Sa bahagyang
nakaawang na pinto. Tahimik silang pareho ngunit halata sa kanilang mga mata ang unti-unting pagkadurog nga ng kanilang inosenteng mga puso. Ate, si Daddy ba talaga ang dahilan kung bakit umiiyak si Mommy gabi-gabi? Mahina ngunit puno ng bigat na sabi ni Hara habang pinupunasan ng luha sa pisngi. Hindi kaagad nakasagot si Mira. Nakatitig lang ito sa loob ng silid. Sa ina nga nilang yakap-yakap ni Azul. Kita ni Mira ang sakit sa mukha ng kanyang mommy, hindi lang dahil sa sakit ng pag-iwan kundi dahil sa bigat ng alaala. Kung mahal talaga ni Papa si Mommy, bakit niya kailangan saktan si Mommy? Bakit niya iniwan? Mahinang tugon nga ni Mira. Napakuyom nga ang maliliit na kamuo ni Hara. Siguro masamang tao si Daddy, kaya pala ayaw ni Mommy na malaman natin kung sinong Daddy natin dahil masasaktan din tayo gaya niya. At doon na nga, nagkaroon ng isang desisyon ng magkambal na maghiganti sa daddy nilang senator. Kinabukasan habang abala nga si Maria sa labas ng resort, nagtago ang kambal sa kwarto nila. Nasa gitna nga sila ng kama, may hawak na cellphone, parehong seryoso nga ang mga mukha nila. Ready ka na, Mira? Tanong pa nga ng isa sa mga kambal. Ready na ako, sagot naman ni Mira. Sigurado ka bang tama to? Dapat lang na malaman ni Daddy natin na hindi tayo magpapatalo. Dapat pagsisihan niya na sinaktan niya si Mommy. Gusto ko lang malaman ng lahat kung gaano kasakit yung ginawa ni Daddy kay Mommy. Gusto kong maramdaman niya yon. Sagot nga ni Mira. Halata nga sa boses pa din ang kaba. Sumang-ayon naman ang kapatid niya. Kaya naman binuksan ni Mira ang live sa social media para magsimula na nga sa kanilang masamang binabalak. Napakagatlabi si Hara. Sabay simula. Hi everyone! Ako nga pala si Hara at ito ang kakambal ko na si Mira. Ngumiti nga si Hara kahit may bakas nga na lungkot sa mukha niya. Gusto lang naming sabihin na sana bago kayo humusga sa mga bata na katulad namin, sa aming sitwasyon pakinggan niyo muna ang kwento namin. Tumango si Mira. Iniwan kami ng daddy namin. Oo, yung senator na laging nakikita niyong tumutulong sa mahihirap. Pero alam niyo ba, iniwan niya si Mommy. Pinaiyak niya araw-araw at pinalayas niya sa buhay niya. Ngayon malalaman niyo kung bakit si Mommy lang ang pinakilala namin dahil hindi pa kami naipanganak. Hindi namin kasama si Daddy hanggang sa paglaki namin. Mabilis na umagos nga ang luha sa kanilang pisngi. Ngunit patuloy silang nagsasalita. Puno ng tapang kahit ramdam ang kirot. Si Mommy araw-araw nagtatrabaho para lang mabuhay kami. Pinibigay niya ang lahat para sa amin. Pero si Daddy may fiancé na. Habang ang Mommy namin mag-isang binubuhay at nagpapakahirap para sa amin. Hawak nila ang isang litrato. Ang lumang litrato nga. Si Tero nakakbay sa isang babae. Yan siya. Nalaman namin na si Senator Tero de la Vega pala ang ama namin. Baka mas masaya na siya ngayon. Sabi nga ni Hara, nakangusong tinuro ang larawan. Naging viral kagad ang live na yon. Sa loob ng ilang oras libu-libong komento at shares ang bumuhos. Kawawa naman yung mga bata. Si Senator de la Vega, iniwan ng pamilya? Hindi ko akalain na may ganyang sikreto pala sa likod ng image niya. Sa kabilang banda isa sa mga magarang opisina sa Manila, abala si Tero. Sa meeting nang biglang tumayo nga ang sekretarya niya. Sir, may kailangan po kayong makita. May kaba sa tono nga ng sekretarya habang inilapag nga ang cellphone sa mesa. Napakunot ang noon ni Tero. What is this? Live po ng dalawang bata. Sinabing anak niyo raw po sila. Nag-aalinlangan na sagot ng sekretarya. Kahit nagtataka si Tero, ay pinindot pa rin niya ang live video at sa ilang segundo pa lang sa pag-play ng video, tila hindi makahinga si Tero habang patuloy na pinapanood ang live. Ano? Anak ko sila? Gulat na tanong ni Tero habang pinapanood ni Tero ang sinasabing mga anak niya na umiiyak sa harap ng kamera, unti-unting gumuhit sa mukha niya ang pagsisisi. Para siyang tinutusok sa dibdib ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng kambal. Sa una,
Hindi pa makapaniwala si Tero na may anak siya. Ngunit nang makita ang litrato nila ni Maria sa live ng kambal, ay doon na napatayo si Tero sa kinauupuan. Iniwan niya kami. Pinaiyak niya si Mama. Baka mas masaya na siya sa bago niya. Sabay pa nga nasaad nila Hara at Mira. Humigpit ang hawak nga ni Tero sa cellphone hanggang sa napayuko siya. Parang nabingi nga siya sa sariling tibok ng puso. Imposible. Bakit hindi ko alam? Halos pabulong niyang sabi. Tumayo siya mula sa upuan, halos hindi mapakali. Pinikit niya ang mga mata at bumalik sa isip niya ang lahat. Ang hiwalayan, ang kasinungalingan, ang mga gabing inakala niyang tama, ang desisyon niyang palayasin si Maria. Ngayon, malinaw kay Tero na mali siya. Hindi siya niloko ni Maria. Siya mismo ang nanakit kinagabihan. Mag-isang nakaupo si Tero sa sasakyan, nakatingin sa screen ng phone na patuloy pa ring binabalik-balikan ang live video ng kambal. Sir, sigurado po ba kayong gusto niyong ipatrace yung lokasyon nila? Wika nga ng bodyguard. Sandaling natahimik si Tero bago marahang tumango. Yes, gusto kong makita ang pamilya ko. Gusto kong makita ang asawa ko kahit galit pa sila, kailangan kong humingi ng tawad. At sa loob ng 6 na taon na paghahanap kay Maria, kailangan ng madaliin ni Tero ang paghahanap sa kanyang mag-ina. Lalo pat nagparamdam na ang mga anak nila. Sa kabilang banda, sa isla, mabilis na kumabog ang dibdib ni Maria habang binabasa ang mga headline. Viral, kambal ng Senador De La Vega, inilantad ang sakit ng ina. Public sympathy para sa pamilya ng dating asawa ng senator. Napahilot nga si Maria. Sa kanyang noot nagkaroon nga ng problema. Ano bang ginawa niya mga anak? Ngunit sa ilalim ng pangamba ni Maria may halong takot. Takot na muling haharapin ang lalaking minsang minahal at pangambang baka dumating muli ang unos sa tahimik nilang buhay. Ngayon, nagsimula ng gumulong ang kapalaran ng pamilya De La Vega. Ang lihim ay muling matutuklasan. Tahimik ang buong paligid nang matapos ang viral live ni Mira at Hara. Ngunit nabasag ang katahimikan na iyon. Mira, Hara? Sigaw ni Maria mula sa sala. Hawak pa ang cellphone habang nanginginig sa kaba. Ano na namang ginawa niyo? Bakit ganito ang live video niyo? Nagkatinginan ng kambal. Parehong takot nga at nagulat. Hindi sanay si Maria at Hara sa pagsigaw nga ng kanilang ina. Mami, akala namin. Napatigil si Hara sa pagsasalita. Akala niyo ano? Pinutol nga ni Maria. Ang sasabihin nila nanginginig nga ang tinig habang pinupunasan ng luha sa pisngi. Akala niyo ba? Madali lang yung ginawa niyo? Alam niyo bang pwedeng malaman ng ama niyo tungkol sa inyo at kung nansan tayo? Bakit niyo to ginawa? Mira at Hara, sumagot kayo kay Mami. Tila may tampo nga ang boses ni Maria. Tahimik ang mga bata. Tumungo na nga lamang si Mira, ngunit pinilit pa rin mapaliwanag. Ayaw lang po naming makita kang umiiyak, Mami. Gusto naming gumanti kay Daddy, gusto naming malaman ng lahat na mali yung ginawa niya sa'yo, galit kami sa kanya. Napapikit na nga lamang si Maria. Pilit pinapakalma ang sarili. Pero ramdam ang panginginig ng kamay niya. Hindi niyo alam kung anong pinasok niyo mga anak. Hindi niyo alam kung anong gulong pwedeng mangyari kapag nalaman niyang anak niya kayo. Pero Mami, sabi mo noon, hindi masamang ipaglaban yung tama. Gusto lang naman namin ipagtanggol ka eh. Ayaw na naming makita kang nasasaktan dahil sa kanya. Singit pa nga ni Hara at umiiyak na. Unti-unting lumuwang nga ang galit sa dibdib ni Maria. Napalood siya sa harap ng kambal, mahigpit niyang niyakap si Mira at Hara. Mga anak, hindi ko kayo sinisisi, gusto ko lang kayong protektahan. Ayoko maranasan niyo yung sakit na pinagdaanan ko noon, tahimik na tayong namumuhay eh. Bulungan ni Maria, halos hindi na nga marinig. Niyakap siya pabalik ng kambal. Mahigpit, parang natatakot silang mawala ulit sa bisig ng ina nila. Sorry po Mami, hindi na po mauulit. Sabay-sabay nilang sabi. Hinalikan ni Maria ang mga ulo nila.
Pinupunasan ang mga luha sa pisngi ng kambal. Hindi ko kayo matitiis ng matagal, pero sana sa susunod, tanungin niyo muna ako bago kayo gumawa ng desisyon. Maliwanag ba mga anak? Tanong nga ni Maria na ikinatango nga ng kambal. Ilang, sandali pa. Habang natutulog na ang kambal, nakaupo si Maria sa beranda ng kanilang bahay. Halatang malayo ang isip. Dumating si Azul, bitbit ang laptop at seryosong mukha. Maria, sabi niya sabay upo sa tabi. Tinignan ko yung balita. Nasa top trending yung live ng mga bata. Lahat ng media outlets pinag-uusapan yun. Hindi mo na pwedeng balewalain. Napabuntong hininga si Maria sa umiling. Hindi siya makakarating dito, Azul. Isla to. Tahimik ang lugar. At wala akong balak makailam sa gulo ng Maynila. Hindi ko na siya kailangan makita pa. Pero Maria, alam mo naman na hindi maaaring mangyari yan. Si Tero yon. Senador siya. May mga tao siyang kayang mag-imbestiga kahit saan at utusan. Kung gusto niyang hanapin kayo, kakayanin niya. Makapangyarihan siya. Saad nga ng kaibigan ni Maria. Hindi niya gagawin yun. Tumigas ang tinig nga ni Maria na parang mas pinaniniwala naman ang sarili. Wala na siyang pakialam sa amin kung meron man. Sana noon pa. Pero hindi, Azul. Pinili niyang manahimik, pinili niyang maniwala sa kasinungalingan. Tumingin si Azul sa kanya. Kita nga ang lungkot at pag-aalala sa mga mata. Hanggang kailan mo itatago to, Maria? Hanggang kailan mo itatanggi na siya ang ama ng kambal? Tumahimik si Maria sandali bago sumagot. Marahan pero puno ng bigat ang bawat salita. Hanggang kaya kong protektahan ng mga anak ko sa sakit na dala niya. Pero paano kung malaman niya na totoong anak niyo si Mayra at Hara? Paano kung siya na nga mismo pumunta rito? Napayo ko na nga lamang si Maria at napabuntong hininga. Kung dumating man ng pagkakataon na yun, paninindigan ko yung sinabi ko noon na nanloko ko. Na hindi siya nga ama. Kung yun ang kailangan para hindi siya bumalik sa buhay namin, gagawin ko. Nagiba nga ang tono ng hangin. Tahimik nga na tumango si Azul. Alam nitong hindi basta-basta ang desisyon ni Maria. Alam kong ginagawa mo to para sa kanila. Pero sana wag mong isakripisyo ang katotohanan. Karapatan din yun ng mga anak mo. Ngumiti si Maria. Mapait. Minsan, Azul, mas mabuting magsinungaling para maprotektahan ang puso ng mga inosente. Mas mabuti kung tahimik na lang ang lahat. Ayoko magulo ang buhay namin, lalo na ng mga anak ko. Kinabukasan, habang abala si Maria sa kusina, narinig niya ang tawanan ng kambal sa labas. Pinagmamasdan niya ang dalawang batang walang kamalay-malay na unti-unti nang binabago ng mundo ang tahimik nilang buhay. Mama, tignan mo po. Ang dami pong nagsasabi na tapang daw namin ni Hara. Sigaw nga ni Mira habang pinapakita ang mga komento sa phone. Napangiti si Maria. Totoong matapang ang mga anak ko. Pero wag social media ang atupagin niyo araw-araw, ha? Pero Mama, baka nalaman na ni Daddy, baka hanapin niya tayo. Inosenteng tanong pa nga ni Hara. Napahinto si Maria. Kahit inaasahan na nga niya na itatanong ito ng anak niya, ngunit paano kung hanapin talaga sila ni Tero? Huwag niyo nang isipin ang daddy niyong mga anak. Tapos na yung bahagi niya sa buhay natin. Sagot ni Maria at pinipilit ngumiti. Samantala, sa Maynila, tahimik na nakaupo si Tero sa loob ng kanyang opisina. Sa harap niya, nakabukas ang laptop. Ang viral live video ng kambal. Paulit-ulit niya itong pinapanood. May bahagi sa puso ni Tero na nasasabik na siyang makita ang mag-ina. Sir, may confirmation na po. May mga nagsasabing nakita raw po yung mga bata sa isang isla malapit sa Palawan. Wika nga ng aide nga niya na biglang sumulpot. Sigurado ka? Malamig naman ang boses ni Tero, ngunit may halong galak nga sa puso niya. Opo sir, mukhang si Maria nga po talaga ang ina ng mga bata dahil nakitang magkasama ang mga to. Napapikit si Tero. Ang pangalang yun na matagal na nga niyang iniiwasan pero hindi kailanman nalimot. Gawin niyo ang lahat ng paraan para malaman kung totoo yun.
At kung totoo man, hanapin sila. Lahat ng resources gamitin nyo. Biglang naghalangan nga ang aid ni Tero. Pero sir, baka magduda po sila kung bigla tayong magpapadala ng tao. Napailing nga si Tero. Hindi ko na kayang maghintay pa. Kung sila nga ang mga anak ko, gusto kong makita sila kaagad, kahit galit pa sila sa akin. Matapos ang maraming taon na wala siyang kaalam-alam, ngayon lang nakaramdam si Tero na isa na siyang ganap na ama. Gamit ang speedboat para sa biyahe, tanging hampas ng alon at ugong ng makina ang naririnig. Hawak ni Tero ang cellphone, paulit-ulit na pinapanood ang iba pang vlog videos ng dalawang batang babae na kumakanta sa harap ng kamera. Nanginig ang kamay ni Tero habang pinipilit pigilan ng luha nang makita ang mukha ni Maria sa video na kumakanta rin kasama ang kambal. Sir, mga 5 minuto na lang mararating na natin ang isla. Sabi ng isa pa sa mga tauhan niya. Tumango si Tero. Siguraduhin niyong walang makakalabas na mga tao rito sa isla hanggat hindi ko nahanap ang mag-iina ko. Naintindihan ba? Sabay-sabay na tumugon nga ang mga lalaki. Yes, sir. Sa kabilang dako, tahimik ang hapon sa resort ng isla. Si Maria ay nasa veranda, hawak ang tasa ng kape, pinagmamasdan ng kambal na naglalaro sa tabing dagat. Malayo ang tingin niya, ngunit ang isip ay gulong-gulo. Mami, tignan mo oh! Sigaw nga ni Mira habang lumalangoy sa mababaw na parte ng dagat. Marunong na po akong lumangoy! Napangiti naman si Maria sa pinakitang gilas nga ng kanyang anak. Ang galing mo nga anak. Huwag kayong lalayo baka anong mangyari sa inyo. Paalala pa nga ni Maria sa mga anak. Yes, Mommy! Sabay nga nilang sambit. Ngunit kumunot ang noo ni Maria nang makitang papalapit ang 5 speedboat sa kanilang isla. Bago pa suriin ni Maria ang mga taong dumating, biglang bumungad ang mga lalaking armado, nakasuot ng itim, pinalilibutan ng buong lugar nila. Mami! Bulong nga ni Hara. Agad na lumapit sa kanya at kumapit nga sa laylayan ng damit. Sino po sila? Kahit si Mira ay umalis na nga rin sa dagat at lumapit kay Maria. Humigpit ang hawak ni Maria sa mga anak. Hindi sigurado kung sino ang mga panauhin. Baka mga guest sila mga anak, dito lang kayo sa likod ko, ha? Ibinalik ni Maria ang tingin sa dagat. Ganon na lamang ang gulat niya nang makita ang pamilyar na mukha kasama ang mga armadong lalaki. Ang dati niyang asawa, si Tero. Nakatayo si Tero ng ilang metro mula sa kanila. Nakasuot ng itim na jacket, may bakas ng pagod sa mukha. Biglang nabura ang lahat nang tigas sa anyo niya nang makita ang mag-ina. Mira, Hara? Bulungan ni Tero halos hindi makapaniwala. Nanginig ang labi ni Tero at bago pa nga niya mapigilan, tumulo na ang kanyang luha hanggang sa nakalapit na nga siya sa kanyang mag-ina. Nahanap na rin kita, Maria. Sila ba yung mga anak natin? Tinig nga niya halos pakiusap palipat-lipat ang tingin sa kambal. Nanginginig nga siya sa kanyang tanong. Maring napapikit si Maria para bang gumuho bigla ang plano niyang pagtatago. Bakit nandito ka? Wala kang karapatan humarap sa akin. Hindi nagawang tumakas ni Maria dahil maraming mga armadong lalaki nakabantay sa kanila. Hindi nito inaasahan na mapapaaga ang pagkikita nila ni Tero. Walang karapatan? 6 na taon kitang hinanap, asawa mo ako, Maria. Marihing tanong nga ni Tero humakbang palapit. Dating asawa, Tero. Pagtatama nga ni Maria, nanginginig nga ang boses sa galit. Di ba ikaw ang nagpalaya sa akin? At ngayon magpapakita ka sa akin, sinaktan mo ko dahil ginusto mo yung mangyari. Tero, hindi ko hahayaan na pakikialaman mo ang buhay ko, lalo na ang mga anak ko. Sigaw ni Maria. Anak natin, Maria. Balik nga ni Tero halos pumutok nga ang ugat sa sentido. Alam kong sa akin galing yung mga batang yan, ramdam ko na galing din sila sa akin. Umiling nga si Maria. Mahigpit na hinawakan ng mga anak. Hindi mo anak ang kambal. Ibang lalaking tunay na ama nila. Parang sinampal nga sa Tero sa narinig. Hindi siya tumigil kahit nasasaktan na nga sa pagtanggi ni Maria.
Kung gusto mong saktan ako, sige. Pero wag mong sabihin na hindi ako ang ama ng mga anak ko. Please, alam kong nagsisinungaling ka, Maria. Tumingin nga si Tero sa kambal. Nakatingin din ang mga to sa kanya takot at naguguluhan. Mami, siya si Daddy? Inosenteng tanong ni Mira. Napapikit na nga lamang si Maria, hindi alam ko anong isasagot. Ngunit nauna nga si Tero. Lumuhod dito sa harapan ng kambal, tinanggal ang suot na shades at ngumiti kahit nangingilig nga ang luha. Ako si Tero. Matagal ko na kayong gustong makita. Mahina nga niyang sabi. Yun po yung pangalan ni Daddy namin, di ba? Tanong ni Hara na pakunot ang noo. Ikaw nga, bad ka, bash ka namin! Sigaw pa nga ni Mira at biglang umiyak kaagad naman itong binuhat ni Maria at pinapatahan. Hindi akalain ni Maria na makikita nga ni Tero ang kambal nilang anak na pantagal na nga nitong sinisikap itago noon pa man. Mga anak ko. Emosyonal na napaiyak si Tero at hindi alam kung paano mapapaamo ang anak niya. Sumapit ang gabing iyon, naupo sina Maria at Tero sa harap ng maliit na kubo sa tabi ng dalampasigan. Tanging hampas ng alon at mahinang hagikhik ng mga bata ang maririnig sa di kalayuan. Si Maria ay nakatalikod kay Tero, nakatingin sa malayo. Samantalang si Tero ay hindi maalis ang tingin sa kambal. Hindi ko gustong maging komplikadong sitwasyon natin. Pasag nga ni Tero sa katahimikan. Gusto ko lang maintindihan kung bakit kailangan mong itago sa akin ang katotohanan, Maria. Kung bakit tayo mong magpakita sa akin sa nagdaang taon. Huminga ng malalim si Maria. Dahil wala ka ng tiwala sa akin noon. Nung araw na pinagbintangan mo akong may ibang lalaki, parang namatay na lahat ng pinagsamahan natin. Pinikit ni Tero ang mga mata. Gusto mong malaman ko anong pinagsisihan ko ng araw-araw? Yung sandaling yun. Yung mga salitang hindi ko dapat nasabi. Akala ko niloko mo ako, masyado akong nagalit na hindi ko inalam ang lahat. Tahimik lang si Maria. Ngunit unti-unting tumulang luha sa pisngi. Kung totoong pinagsisihan mo, bakit ngayon ka lang bumalik? Bakit ngayon mo lang ako hinanap? Mahinang tanong nga ni Maria. Hindi ako tumigil, Maria. Sa mga panahon na yun, buong akala ko, nag-cheat ka. Ngunit kahit totoong nagloko ka noon, gusto ko pa rin makipagbalikan sa'yo. Kaya nga nung makita ko yung video ng mga bata, alam kong may pag-asa pa. Tumingin siya sa mga mata ni Maria, puno ng pagsisisi. Nang pagod perigit sa lahat ng pag-ibig na matagal na ngang nakatago. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Pero handa akong magsimula ulit. Hindi para sa sarili ko kundi para sa kanila at sa'yo. Dugtong nga ni Tero. Tumingin si Maria sa kambal na nakahiga nga ngayon sa duyan. Hindi mo alam kung gaano kahirap itago ang katotohanan, Tero. Araw-araw kong tinatanggihan. Yung katotohanan ikaw ang ama nila. Dahil ayokong maranasan nila ang sakit na pinagdaanan ko. Pero hindi mo rin sila pwedeng ipagkait sa akin. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na maging ama. Babawi ako, Maria. Gusto ko lang makita silang lumaki. At syempre kasama ka. Napayuko si Maria. Pinahid ang luha. Hindi siya sumagot. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang 6 na taon, hindi na siya tumutol pa. Ngunit hindi ibig sabihin noon, nakakalimutan ni Maria ang mga masasakit na alaala. Tahimik ang buong resort ng gabing iyon. Ang tanging naririnig lang ay hampas ng alon sa dalampasigan at ang mahinang ugong ng hangin na dumadaan sa mga bintana ng bahay bakasyunan. Sa loob ng isang silid, nakaupo si Tero sa sofa habang pinagmamasdan ang mag-ina niyang natutulog sa kama. Hindi makatulog si Tero dahil sa ilang taon na lumipas. Ngayon niya lang ulit nasilayan ang mukha ni Maria, lalo na ang kanilang anak. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Tero nang tiningnan niya, napabuntong hininga na lamang siya bago sinagot ang tawag. Mama. Tero, narinig kong mga balibalita. Totoo bang pinapahanap mo si Maria? Palamig na boses nga ni Bianca sa kabilang linya. Sandaling natahimik nga si Tero. Opo ma, pinapahanap ko siya. Diretsong saad naman niya. May biglang sumirit na galit nga sa tinig ng ginang. Ano? At kasama mo pa raw ang mga batang yun?
Kinagawa ka na namang tanga ni Maria. Pati mga bata ginagamit para siraan ka. Tama na. Tila pagod na sambit nga ni Tero ngunit hindi tumigil ang kanyang ina. Hindi. Kailangan mong makinig. Hindi mo anak ang mga yun, Tero. Sa ibang lalaki yun galing, panigurado. Ginamit ka lang ng babaeng yun. Gaya ng paggamit niya sa apelyido mo para sa pera. Napapikit si Tero. Pinipigilan ng panginginig nga ng kamay. Ma, ilang beses mo na yang sinabi. At ilang taon kong pinaniwalaan yan. Alam mo ba kung gaano katagal kong kinamuhian si Maria? Gaano kalalim ang sugat na iniwan mo sa amin? Ginawa ko lang ang tama. Niligtas kita sa babae na sisira sa'yo. Hindi ma. Inagaw mo ang kaligayahan ko. Tinanggal mo ang pamilya ko na dapat sana buo. Singit nga ni Tero sa mariing boses. Natahimik nga si Bianca sa kabilang linya. Ilang segundo bago muling nagsalita to. Tero anak, huwag kang padadala sa mga luha ng babaeng yun. Niloko ka ni Maria. Naniwala ka sa nanay mo. Tumayo si Tero umiigting ang panga sa galit. Ilang taon na ako naging bulag ma. Hindi mo na ako pwedeng paikutin pa. Pero ngayon nakikita ko na. Hindi ko alam kung anong dahilan mo. Kapangyarihan? Imahe? Pero ginawa mong impyerno ang buhay namin. Pinagsisihan ko ma. Lahat. Hindi ako nakinig kay Maria noon pero ngayon gagawin ko ang tama. Bago pa makapagsalita nga ang kanyang ina, sa kanilang linya ay pinutol niya kaagad ang tawag. Tila pa naputol din ang natitirang tali ng tiwala ni Tero dahil doon. Huminga siya ng malalim, tinakpan ng muka. Ngunit bago pa nga siya makabawi narinig niya ang pagbangon ni Maria sa kama. Maria. Mahanihina nga niyang tawag. Nakaupo si Maria sa kama suot ang simpleng puting bestida. Maputla ang mukha nito pero matalim ang mga mata. Halatang matagal nang nakikinig. Narinig mo ba? Tanong nga ni Tero halos paus nga ang tinig. Tumango si Maria mabagal. Mahigpit na niyakap nga ang sarili. Hindi kaagad nakakilo si Tero. Maria, gusto kong malaman mo na nagsisisi ka? Putol nga ni Maria pilit pinipigilan ang panginginig nga ng boses. Na ngayon mo lang naisip na baka nga mali talaga ang nanay mo? Alam kong huli na ang lahat. Sagot nga ni Tero. Dahan-dahang lumapit pero gusto kong ayusin. Gusto kong ipakita sa'yo na kaya mong burahin lahat ng sakit sa isang salita? Mariing umiling nga si Maria. Hindi ganun kadali, Tero. Hindi mo alam kung gaano kahirap palakihin ng kambal nang mag-isa habang iniisip na iniwan mo kami dahil sa kasinungalingang gawa ng ibang tao. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad pero gusto kong itama kahit papaano, Maria. Hayaan mo mapatunayan ko na kaya kong maging ama sa kanila. Akmang lalapit nga si Tero nang umiwas at pigilan nga siya nito. At ano? Na kaya mong maging asawa ko ulit? Na kaya mong bumalik sa buhay na ikaw mismong sumira? Putol nga ni Maria sa salita ni Tero. Hindi na nakasagot pa si Tero dahil totoo na yun ang gusto niyang mangyari. Ngunit tila mas pinanala niya ang sakit at galit ni Maria. Maria. Mahinang tawag nga ni Tero. Dahan-dahan niyang iniangat ang kamay. Marahang hinaplos ang pisngi nito kahit ayawan nga siya nito. Pinagsisihan ko, hindi ko alam kung paano pero gusto kong magsimula ulit kahit paabutin ng taon bago mo ako mapatawad. Kahit ako na lang, Maria. Nakatingin lang si Maria sa kanya. Luhaan ng mga mata pero matigas ang loob. Sana noon mo pa ginawa yan. Marahang inalis nga ni Maria ang kamay ni Tero sa mukha nito. Sabay sabing, hindi ko alam kung anong gusto mong patunayan pero isa lang ang sigurado ko ngayon. Hindi kita tinuturing. Nakabiyak, Tero. Direktang tingin ni Maria. Malamig pero durog ang boses. Ikaw ang lasa na unti-unti kong nilulunok araw-araw. Umaasang mawawala. Ang pait pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin. Huwag kang mag-expect na ganun lang kadali ang lahat. Maria, pakinggan mo muna ako. Pagmamakaawa ni Tero. Para bang tinamaan ng bala si Tero? Hindi niya inasahan ang mga salitang yun pero alam niyang totoo. Hindi nga niya kayang salungatin ang sakit na siya mismo ang dahilan. Tahimik na bumalik si Maria.
sa pagkakahiga sa tabi ng kambal. Matulog ka na. Marami ka nang nasira. Huwag mo nang dagdagan pa. Hindi sumunod si Tero. Natulos lamang sa kinatatayuan habang hindi maalis-alis ang tingin sa babae na hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin niya. Nang makitang nakapikit na si Maria ay tuluyang hinayaan ni Tero ang mag-ina niyang natutulog sa kwarto. Marahang isinara ni Tero ang pinto at saka lamang siya bumagsak sa sofa. Hawak ang ulo, napahinga siya ng malalim. Sa isip niya, bumabalik ang mga alaala. Ang unang beses niyang hinawakan ng kamay ni Maria, ang araw na sinabi niyang pakakasalan niya ito kahit labag sa gusto ng ina. Lahat ng iyon, ngayon ay parang alikabok na lang sa hangin. Ngunit sa kabila ng sakit, may bahid ng pag-asa. Alam ni Tero na huli, na para bawiin ang nakaraan, pero hindi pa huli para itama ang hinaharap. Samantala, sa loob ng kwarto niyakap ni Maria ang tulog na kambal. Tahimik na tumulo ang mga luha niya habang pinagmamasdan ang inosente nilang mga mukha. Hindi ko alam kung kaya kong patawarin siya. Mahina niyang bulong. Pero ayokong maranasan niyo ang galit na yon. Sana kakayanin ko. At sa labas, tahimik na napahiga si Tero sa sofa. Sa isip niya, nakahinga rin siya ng maluwag nang malaman ang katotohanan. Ngunit mas masakit pala na makitang nasira niya ang tanging taong minahal siya ng totoo. Kinabukasan, si Mira ang unang nagising. Kasunod si Hara na agad humikab at humilata pabalik. Uy, gising na. Di ba may gagawin tayo? Mag-vlog tayo ulit. Pulong nga ni Mira habang kinukurot nga ang pisngi ng kapatid. Ha? Anong oras na ba? Inaantok pa nga si Hara. Pilit inaabot nga ang kumot. 6 o'clock na. Sagot ni Mira habang nakaupo sa kama. Inayos nga ang magulong buhok. Sabi mo kahapon gusto mo ulit mag-content. Naisip ko, magmukbang na lang kaya tayo. Dahil sa salitang mukbang, sabay silang napahawak nga sa tiyan nang marinig nga ang malakas na pagkurap nga nito. Grabe, gutom na ako. Sabi nga ng batang si Hara na nakanguso. Oo nga parang gusto kong kumain ng pancake o kahit sinangag lang. Nagkatinginan silang dalawa. Parehong nakangiti nang makahulugan. Alam nilang bawal silang magluto nang wala ang kanilang ina. Pero dala ang kagutuman ay gusto nga nilang subukan. Promise, mabilis lang. Hindi naman masusunog ang lulutuin natin eh. Sabi nga ni Mira at nag-peace sign pa nga sa hangin. Fine, pero ikaw magluluto hindi ako. Sagot ni Hara na parang laging napapasang-ayon sa kakambal. Deal! Tahimik silang lumabas ng kwarto. Marahang naglakad sa pasilyo para hindi magising ang kanilang mama. Ngunit pagdating sa kusina, pareho silang napahinto. Maraming pagkain ang nakahain sa lamesa. Sinangag, itlog, hotdog, tinapay, at isang pitsel ng mainit na tsokolate. At sa harapan ng kalan, nakasuot ng puting sando at apron, si Tero, ang kanilang ama na abala sa pagbaliktad ng pritong tuyo. Bakit ang daming pagkain? Sabay nga nilang bulalas. Nilingon ni Tero ang mga bata, halatang gulat din at biglang sa pagsulpot nga ng kambal. Good morning mga anak. Sabi nga nito may bahagyang ngiti pero halata sa tinig ang kaba. Nag-cross arms kaagad si Hara, nakataas ang kilay. Excuse me po sir, anong ginagawa niyo dito sa kusina namin? Agad na inayos nga ni Tero ang kanyang mukha at buhok. Nagluluto ako para sa inyong mga anak, para kay mommy niyo. Lumapit si Mira. Tinitigan ang mga pagkain. Para saan? Hindi naman po birthday ni mommy. Wala naman dapat okasyon para magpakain. Sagot nga ni Tero, bahagyang yumuko nga sa harap ng mga bata. Gusto ko lang talaga kayong mapagsilbihan kahit sandali lang. Parehong tahimik nga ang kambal na tila nalilito. Nakakunot ang uon ni Mira. Hindi naman ikaw ang daddy, si mommy lang dapat nagluluto sa amin. Halata sa mukha ni Tero, ang sakit ang marinig nga ang katagang yun sa kambal.
Dahan-dahan siyang lumapit at marahang lumhod nga sa harapan nila. Alam kong galit kayo sa akin at may karapatan naman kayong magalit, pero kung papayag kayo, gusto ko sanang patunayan na hindi ko magagawang saktan ng mami niyo. Lalo na kayo. Kaya kong maging tatay kahit pa hindi niyo pa ako tawagin na ganun ngayon. Mahinahong sabi ni Tero. Umani ng katahimikan ng paligid. Nagkatinginan ng kambal, parehong nagpipigil ng luha. Si Mira ang unang nagsalita. Nanginginig ang boses. Dapat lang, kasi sinaktan mo si mama. Umiiyak siya lagi noon. Tapos wala kang ginawa, wala kang alam. Sumunod si Hara halos pabulong. At dahil dyan wala kaming tatay na bumabati sa amin araw-araw. Wala kaming tatay na kasama. Ramdam ni Tero ang bawat salitang tumatama sa dibdib niya. Gusto niyang yakapin ang mga anak, pero alam niyang hindi pa iyon ang oras. Lalo pat galit ang mga ito sa kanya. Patawad, hindi ko mababago ang nakaraan. Pero sana bigyan niyo ako ng pagkakataon na baguhin na ngayon, mga anak. Nakapako ang tingin ng kambal sa kanya, halatang naguguluhan. Galit pero curious, ngunit may halong kakaibang lungkot sa mukha. Hanggang sa biglang kumalam ulit ang tiyan ni Hara na nagpabasag ng katahimikan. Sabay silang napatingin kay Tero. Para mawala ang bigat ng hangin, umupo si Mira sa harapan ng lamesa. Gutom na ako. Sumunod nga si Hara. Pilit ang mamatigas nga, pero halatang naaamoy nga ang masarap na pagkain. Kahit may galit nga siya sa ama, ay gusto pa rin niyang matikman yung niluto nito. Ako rin pero hindi ibig sabihin na pinapatawad ka na po namin. Napangiti naman si Tero. Bahagyang tumango na wala kaagad ang bigat sa dibdib. Naintindahan ko, mga anak. Kinuha ni Tero ang 2 plato at marahang nilagyan ng pagkain. Heto para sa inyo. May sinangag, itlog, hotdog, ano pa. Paborito raw ninyong mga to Tinignan ng kambal ang pagkain sabay kumain. Ilang segundo lang pareho nga silang napangiti nang matikman nga ang luto ni Tero. Ang sarap! Sabi nga ni Mira habang may subong kanin pa. Sumasayaw pa nga sa upuan sa sobrang saya. Napangiti si Tero sa simpleng papuri ng anak niya. Talaga? Mabuti naman. Madalas ako magluto noon para sa mama niyo siguro. Kaya magaling pa rin ako. Hindi mo naman siguro nilason to, no? Tanong nga ni Hara. Seryoso pa nga ang mukha pero halatang nasarapan nga sa niluto ni Tero. Napatawa na nga lamang si Tero. Siyempre hindi, promise. Kung gusto niyo sabay pa nga tayong kumain para sigurado kayo Nakangising saad niya. At doon, unang beses nilang kumain sa iisang lamesa. Pinagsalinan sila ni Tero ng tubig. Hinipan pa ang mainit na sinangag para hindi mapaso ang mga bata. Habang nag-uusap sila, unti-unting nawawala ang tensyon. Si Mira, nagkukwento tungkol sa vlog nila habang kumakain pa rin. Dati po gusto naming mag-vlog ni Hara ng A Day in My Life, pero nabasa po yung phone ko sa dagat kaya ngayon mukbang na lang po. Masaya naman si Tero na nagkukwento ang mga anak niya. Ah, vlogger pala kayo. Siguro magaling kayo dahil ang dami niyong followers. Ngumisi si Hara. Siyempre cute kasi namin pero ako ang mas maganda sa amin. Kuya, ako kayang mas maganda dahil akong panganay. Reklamo ni Mira. Pero pareho silang natawa. Napangiti si Tero. Ngayon lang niya naramdaman ulit ang ganitong katahimikan sa puso. Ang simpleng kasiyahan na marinig ang tawanan ng mga anak. Matapos silang kumain, tinulungan ni Tero ang kambal magligpit. Ako nang maghuhugas. Sabi niya pero sabay na umiling nga ang kambal. Bawal ka raw maghugas dito. Sabi nga ni Mira, kinagaya ang tono ng kanilang ina. Sabi ni Mama siya lang daw at kami ang pwedeng maglinis ng kusina. Tama, rules ni Mama. Dagdag naman ni Hara. At tumikhim pa. Ah, ganun ba? Sige, ako na lang magsisibak ng kahoy mamaya. Ngumiti si Tero na may halong lungkot ng maisip na hindi pa sila ayos ni Maria. Nang matapos ang lahat, nagpaalam ang kambal na manunood muna sa sala. Naiwan si Tero sa kusina. Pinagmamasdan ng mga bakanteng plato at baso.
May ngiti sa labi niya, pero mabigat sa dibdib. Sana makabawi ako sa kanila. Bulong ni Tero sa kanyang isipan. Sa kabilang banda, nagising si Maria. Sa hindi malamang dahilan magaan ang loob niya. Ngunit nawala ang ngiti niya nang makitang wala sa kanyang tabi ang kambal at naging tahimik ang paligid. Doon na napabangon si Maria sa pagkapanik. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at akmang lalabas ng bahay. Nang natanaw si Tero sa kusina, nag-aayos ng pinagkainan ng mga anak nila. Habang abala, sa pagliligpit si Tero sa kusina, abala naman sa panunood ang kambal sa sala. Maya-maya'y narinig nila ang mabilis na yabag mula sa hagdan. Hinihingal si Maria, halatang kabado, at may takot sa mga mata. Nasaan ang mga anak ko? Kinuha mo ba sila, Tero? Nag-aalala lang saad nga ni Maria nanginginig ang boses nang hindi na ito nakita ang kambal sa kusina. Nagulat naman si Tero. Napalingon ka agad. Maria, kalma ka lang. Kagising mo lang. Hindi ko sila kinuha, lumapit siya nang marahan at parang ayaw takutin nga si Maria. Nagluluto lang ako ng almusal para sa inyo. Nandito lang sila oh. Tinuro niya ang kambal na parehong nakaupo sa sala at tahimik na pinagmamasdan silang dalawa. Napaluha si Maria. Hindi niya alam kung dahil ba sa hiya o sa matinding kaba nang makita nga ang kambal. Akala ko kinuha mo na sila nang hindi nagpapaalam. Mangiyak-ngiyak na saad pa ni Maria. Nandito lang naman kami, Mommy. Saad pa nga nito. Hindi kami aalis. Magkasabay na saad nila Mira at Hira. Tila curious nga sila kung bakit ganun na lamang ang reaksyon ng kanilang ina. Dahan-dahan lumapit si Tero, pinahid nga ang luhang tumulo sa pisngi ni Maria nang marahan. Hindi ko yun gagawin, Maria. Hindi ko kailanman nilalay yung mga anak mo. Ang mga anak natin. Napahinga ng malalim si Maria. Pinunasan nga niya ang luha sa pisngi. Pero hindi pa rin siya makatingin ng diretso kay Tero. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa iyo, Tero. Ang daming taon na lumipas pero nagbago ka na. Hindi na nagsalita si Tero. Sa halip, marahan niyang niyakap si Maria. Isang yakap na puno ng pangungulila at paghingi ng tawad. Hindi gumalaw si Maria. Hindi rin siya itinulak na ikinagaan ng loob ni Tero. Layuan mo si Mommy, yakin siya! Sigaw nga ni Hara. Nabigla na nga lamang bumaba kasama nga si Mira. Parehong nakasimangot na humarang nga sa pagitan nila. Habang nakapamewang pa, napatawa si Tero sa kanya. Hindi ko naman siya agawin sa inyo. Napatawa nga si Tero. Kagad na niyakap nga ng kambal ang kanilang ina. Mommy, wag mong hayaan si Sir Tero na yakapin ka. Kami lang dapat dahil kami ang loves mo, diba? Sabi nga ni Mira, nakakunot noo pa. Hindi napigilang mangiti nga ni Maria. Sira kayong dalawa. Bulong nito, sabay halik sa noo ng kambal. Lumambot ang mga mata ni Tero. Kitang-kita niya kung gaano kahigpit ang pagmamahal ng kambal sa kanilang ina. Para kay Tero, masuwerte siya na tamang babae ang minahal niya. Nagluto ako, Maria, kain na muna tayo. Alok niya pagkatapos ng ilang sandali. Hindi na tumutol si Maria. Umupo ito sa tapat ni Tero. Sinamahan na rin ni Tero Sharia na kumain. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, sabay silang nag-almusal. Matapos ang almusal, naligo muna si Maria. Habang naliligo, paulit-ulit niyang iniisip ang mga titig ni Tero. Bakit ganun? Bakit parang kahit gaano ako magalit, may bahagi pa rin sa puso kong kumakapit sa kanya? Bulong niya sa kanyang sarili. Paglabas niya ng banyo, suot ang simpleng duster. Napahinto siya. Sa bakuran, nakahubad ang pangitaas ni Tero. Pawis na pawis, habang nagsisibak ng kahoy. Napatigil si Maria. Hindi niya alam kung iiwas o mahihiya sa sarili. Ano pa yan? Mahina nga niyang bulong. Bakit kailangan niyang magmukhang nagagandahan pa rin sa katawan nga ni Tero? Napansin naman ni Tero ang tingin nga ni Maria. Napangiti ito at marahang lumapit. Maria, gising ka na pala. Pasensya ka na, medyo maingay ako dito, nagsisibak kasi ako ng kahoy para may panggatong kayo.
Hindi mo naman kailangan gawin yan, Tero eh. Kaya ko na yan. Sabi naman ni Maria. Pilit na tinatago nga ang tunay na emosyon. Hinihingal na nga ako pero kaya ko to. Pwede bang makahingi ng tubig? Saad nga ni Tero sabay kindat. Napalunok na nga lamang si Maria pero tumango pa rin. Sandali lang. Pagbalik ni Maria inabot niya ang baso ng tubig kay Tero. Habang umiinom ito, napatingin si Maria sa bawat patak ng pawis na dumadaloy sa dibdib ni Tero. Hindi niya napansin na halos mapanganga na siya. Salamat Maria. Pwede bang pabor? Sabi ni Tero matapos inumin ng tubig. Sabay ngiti na may kahulugan. Napakunot ang noon ni Maria. Ano na naman yun? Pwede mo bang punasan tong pawis ko? Baka magkasakit ako eh. Nakangiting sabi ni Tero habang natutuwa nga sa reaksyon ni Maria. Napalunok si Maria. Walang mali siya to. Dahil lang sa pinaghirapan mo yung mga kahoy kaya gagawin ko to. Naintindihan ko. Ngumiti ng pilyo. Si Tero. Kinuha ni Maria ang tuwalya at dahan-dahang pinunasan ang pisngi ni Tero. Habang ginagawa iyon, naramdaman niya ang init ng balat nito. Bumaba ang kamay niya sa leeg, sa balikat, hanggang sa dibdib ni Tero. At doon siya natigilan. Ano ba itong ginagawa ko? Pulangan ni Maria sa kanyang isip. Maria, sapat na to, salamat. Mahina ang tinig ni Tero, halos paos. Hinawakan nito ang kamay ni Maria para pigilan. Tumango si Maria agad na umatras. Pero bago siya tuluyang makalayo, hinawakan ni Tero ang pisngi niya at marahang inilapit ang noo nila. Namiss kita. Sabi ni Tero halos pabulong. Sabihin mo nga, kahit isang beses lang na namiss mo rin ako. Bakas ang pagkasabik sa mukha ni Tero habang sinusuri ang mukha ni Maria. Walang nasagot si Maria. Natahimik si Maria. Umiwas siya ng tingin at hindi magawang kumilos. Ngunit hinawakan ni Tero ang kanyang baba at iniharap dito. Nang magtama ang kanilang mga mata, unti-unting lumapit si Tero. Bago pa siya makapagdesisyon, naglapat ang kanilang mga labi. Unay marahan, para bang sinusulit ang bawat tamis nito, hanggang sa naging masidhing halik na puno ng pagnanais at pangungulila ang sumunod. Mahigpit ang yakap ni Tero sa kanya, sabay itinulak siya sa pader habang naririnig nila ang mahinang tunog na nanggagaling sa kanila. Tila ba nawala ang tinig ng paghampas ng dagat dahil sa kanilang pagkasabik sa isa't isa. Sa loob ng ilang segundo, nalimutan ni Maria ang lahat. Ang sakit, ang galit, at ang mga tao ng pagtitiis. Ngunit bigla niyang naalala kung bakit siya nandito. Itinulak niya si Tero nang marahan ngunit mariin. Tama na. Hindi to tama, Tero. Mahina niyang sabi, nanginginig nga ang tinig. Maria, natigilan nga si Tero. Hindi mo pwedeng ayusin lahat ng sa isang alik lang. Ang sakit ang binigay mo sa akin. Hindi ganun kadaling gamutin. Pagpapatuloy ni Maria habang tumutulo ang luha. Tinitigan lang siya ni Tero. Halatang nasasaktan. Alam ko at pinagsisihan ko ang lahat ng yun. Hindi ko makakalimutan ang ginawa ko sa iyo. Pero handa akong maghintay. Gaya ng pangako ko. Hindi ko na kayang mawala ka sa akin, Maria. Isang matalim na tingin ang isinukli ni Maria bago nga siya tumalikod. Maghintay ka kung gusto mo, Tero. Pero hindi mo na ako kailangan pilitin pa. Hindi mo kailangan habulin ng isang taong matagal mo nang iniwan. Matigas na sambit nga ni Maria sa galit at sakit na nararamdaman. At tuluyan ang pumasok sa silid si Maria, iniwan nga si Tero. Natulala at walang magawa. Tahimik na, napasandig na nga lamang si Tero sa pader. Hinawakan ng ulo at marahang napasabunot nga. Ang gago mo, Tero. Dapat dahan-dahan lang. Hindi mo dapat siya binigla. Pero anong magagawa ko? Sobrang miss ko na talaga siya. Kaya nagawa ko siyang halikan. Pulungan niya sa kanyang sarili habang nilalaro ang labi. Habang ngayon, ramdam pa rin ni Tero ang mainit na labi ni Maria. 2 linggo na ang lumipas mula nang muling magtagpo sina Maria at Tero sa isla. Tila hindi magawang makabalik sa Davao si Tero. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya kayang iwan muli ang mag-ina niya.
Tuwing umaga, pinapanood lang niya si Maria habang nag-aasikaso ng mga bisita sa resort. Minsan, tinutulungan niya itong magdala ng mga gamit o mag-ayos ng mga mesa. At sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata, pakiramdam ni Tero ay hindi nasukdulan ang galit ni Maria sa kanya. Pero sa kabila ng mga munting ngiti at tahimik na hapunan nilang apat kasama ang kambal, alam ni Tero na hindi pa rin siya lubusang napapatawad ni Maria. Kaya nga araw-araw, pilit niyang pinupuno ng presensya ang mga pagkukulang ng nakaraan. Hanggang isang hapon, dumating ang itim na van na may 4 na armadong lalaki, mga tauhan ni Tero. Bumaba ang isa at marahang lumapit sa kanya. "Sir, pinababalik na po kayo sa Davao. Urgent daw, sabi ng kumpanya. Hindi raw pwedeng ipagpaliban." Napayuko si Tero, sabay buntong hininga. "Sabihin mo sa kanila ilang buwan lang. Kailangan ko lang ng konting oras pa rito." Nagkatingin na ng mga tauhan, halatang nag-aalangan. "Pero sir, kailangan ka na po talaga nila." "1 buwan lang, yan ang sabihin mo." Pagpuputol nga ni Tero sa mariing boses. At talaga namang parang pinanlang kanyang desisyon. At doon mula nga, sa likuran narinig ni Maria ang pag-uusap. Kagagaling lang nito sa paghuhugas nga ng pinggan. "Ano yun, Tero? May bumisita sa'yo?" Halos hindi makapagsalita si Tero. Sila lang yung mga tauhan ko." "Bakit nila sinasabing kailangan mo bumalik ng Davao?" Tanong ni Maria diretso ang tingin. "Hindi pa kasi ako nakakapagpaalam sa kanila ng maayos. Aalis din sila, kaya huwag ka mag-alala." Sagot nga ni Tero halatang umiiwas nga ng tingin. Ngunit bago pa nga siya makasagot, nang mas malinaw sumabat ang isa sa mga guards. "Ma'am, pinapabalik na po si sir sa kumpanya, matagal na pong hinihintay. Ilang linggo na kasi siyang wala." Natahimik si Maria. Nakaramdam siya ng konsensya. Baka napapabayaan na niya ang trabaho niya dahil sa amin. Bulong niya sa sarili. Lumapit siya kay Tero at mahinahong sinabi, "Tero, bumalik ka na muna sa trabaho mo. Hindi mo kailangan manatili rito para bantayan kami." Ngunit umiling si Tero at bago pa makatanggi si Maria, marahan siyang niyakap ng lalaki ng mahigpit. Puno ng takot at pagsusumamo. "Hindi ko kayang iwan ka ulit, Maria. Please, natakot na ako mag-isa. Baka sa oras na umalis ako tuluyang mawawala ka na sa akin." Napabuntong hininga si Maria. At sa sandaling yun, tila natunaw ang ilan sa mga pader na itinayo niya. Hinawakan niyang pisngi ni Tero at marahang sinabi, "Hindi kami aalis, Tero. Dito kami mananatili sa isla. Kailangan ko rin pangalagaan ng resort. Ito ang kabuhayan namin. Magagawa mo rin namang bumalik dito, maintindihan ka naman ng kambal kung aalis ka saglit." Pero sa loob-loob nga ni Tero, parang may liwanag nga na sumiklab. Ibig sabihin pa nun, tanggap mo na ako? Tila nabuhayan nga si Tero sa sinabi ni Maria. Napangiti si Maria ng bahagya lang. "Hindi pa ganap, pero siguro, kaya na kitang patawarin, paunti-unti lang." Sa narinig hindi maitago ni Tero ang saya. Para bang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. "Salamat, Maria. Maraming salamat." Mahinang sabi niya. "Bukas ka na umalis, gamitin mo ang araw na to para makasamang mga bata." Dugtong nga ni Maria. Tumango si Tero at kahit labag sa loob niyang umalis, alam niyang tama si Maria. Ngunit sa pagkakataon na ito, siguradong may babalikan si Tero. Kinabukasan, maagang nagising ang kambal. Nakita nila si Tero na nagluluto sa kusina. "Sir Tero, aalis ka na daw bukas?" Tanong nga ni Hara habang nag-aayos ng buhok sa salamin. "Oo anak pero babalik ako, pangako yun." May ngiti sa labi ni Tero nang sabihin yun. "Baka gaya ka lang ng ibang tatay sa vlog. Sabi rin nila, babalik sila, pero hindi naman talaga sila bumabalik." Sabi nga ni Mira, habang nakanguso pa nga sa harapan ni Tero. Natawa si Tero sa kakyutan nga ng anak niya. Lumuhod siya sa harapan ng kambal. "Hindi ako gaya nila. Hindi ko kayo iiwan ulit. Saglit lang si Daddy." Biglang natahimik ang kambal. At sa isang iglap sabay nga silang yumakap kay Tero.
Promise mo yan kapag hindi ka bumalik iiyak kami ni Hara at magagalit kami. Sabi ni Mira tumihikbi. Promise mga anak. Tugon ni Tero, sabay halik sa ulo ng kambal. Napatitig lang si Maria sa kanila mula sa pinto. Hindi niya maiwasang mapangiti kahit may kirot sa dibdib. Sa isip ni Maria siguro, ito talaga ang kailangan ng mga bata. Ang maramdaman na may ama sila. Tama siguro ang kaibigan niyang si Azul na dapat hindi ipagkait sa mga bata ang katotohanan na may ama pa rin sila. Pagkatapos ng gabi, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Nagawa ni Tero na pasayahin ang mga anak niya kahit alam niyang malulungkot ito kinabukasan sa kanyang pag-alis. Sinabi pa ni Tero na sa susunod, isasama niya ang kambal sa Davao para makita nila ang syudad. Bagay na ikinatuwa ng kambal. Pagkatapos kumain, sabay-sabay silang pumasok sa kwarto ng kambal. Nagulat si Maria nang makitang nakahiga na si Tero sa gilid ng kama, katabi ng kambal na parehong nakayakap dito. Wala ring nagawa si Maria. Dahan-dahan siyang humiga sa kabilang gilid ng kambal. Hindi nagtagal, naramdaman niyang lumapat ang braso ni Tero sa kanya. Marahang niyakap silang tatlo. Good night, Maria. Bulungan ni Tero. Good night. Tugon ni Maria habang umiinit ang pisngi dahil sa pagyakap sa kanya ni Tero. Madaling araw pa lang ay ngising na si Maria nang maramdaman ang marahang paggalaw sa tabi niya. Idinilat niya ang mata at nakita si Tero, suot ang itim na polo, bit-bit ang malaking bag. Tero, mahina tinaantok niyang tawag. Sorry na istorbo ko ang tulog mo, Maria. Bumalik ka na sa higaan mo. Alis na rin ako. Nag-aalala lang saad nga ni Ero nang magising nga bigla si Maria. Umupo si Maria sa kama kay tinaantok pa rin. Ayos lang ba na hindi kita ihatid? Hinalikan ni Tero ang noo nga ni Maria ng masuyo. Huwag mo na akong alalahanin pa, Han. Ayos lang ako, ha? Baka magising pa ang kambal natin. Masuyong saad niya. At bago pa makapagsalita si Maria, marahang lumapit si Tero. Hawak ang mukha ni Maria, walang pasabing hinalikan niya ito. Mabagal, puno ng pag-aalangan at pagnanais na tumigil ang oras ang halik nilang dalawa. Tumagal iyon ng ilang minuto hanggang sa bumigay na rin si Maria sa init ng sandaling iyon. Nang maghiwalay sila, pareho silang humihingal. Babalik ako. Ayusin ko ang dapat ayusin, Maria. Kahit anong mangyari, uuwi ako sa inyo. Bulong nga ni Tero. Hinaplos ang bewang ni Maria. Tulala at tila ba hinigop nga ang hininga ni Maria sa kanilang pinagsaluhan na labi. Mag-ingat ka. Naibulong nga ni Maria. Ngumiti si Tero. Huling halik sa noo niya bago tuluyang tumalikod at lumabas ng silid. Mula sa bintana, pinanood ni Maria ang van na unti-unting lumalayo. Sa pag-alis nito, may kakaibang kirot at katahimikan na bumalot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung dahil sa pangungulila o dahil natatakot siyang muling umasa. Pero sa ilalim ng buwan, isang bagay lang ang sigurado si Maria. May parte pa rin ng puso niya na naniniwalang babalik si Tero. Tahimik ang opisina ni Senador Tero de la Vega nang pumasok siya galing sa mahabang araw ng pagpupulong. Hindi pa man siya nakakaupo, ramdam na nga niyang pagbigat ng hangin sa loob ng silid. Paglingon niya, dalawang familiar na mukha ang naroon. Si Jenny ang babaeng walang kalam-alam sa kanyang binabalak. Sa tabi nito ang kanyang ina, si Bianca de la Vega, na nakasandal sa couch na kataas ang kilay at tila handang sumabog anumang oras. Tero, sabay halos nilang sigaw. Pinikit ni Tero ang mga mata at napabuntong hininga. Ano na naman ba? Mahinahon pero may diin nga niyang tanong. Agad lumapit si Jenny, may hawak nga ng cellphone. Bakit hindi ka malang sumasagot sa mga tawag ko? Ilang linggo kang nawala. Akala ko kung ano nangyari, wala ka bang pakialam? Napailing nga si Tero. Jenny, may mas mahalagang bagay akong inaasikaso kesa sa drama mo. Excuse me? Sabat nga ni Jenny pero bago pa nga siya makasagot agad na sumabat na si Bianca. Tero anak, ano bang pinaggagawa mo? Ang dami mong iniwan dito sa Davao at sa Manila. Tapos narinig kong nagkakamabutihan kayo ni Maria sa isla?
Diyos ko anak, huwag mo nang balikan ang babaeng yun. Ano na lang sasabihin ng mga tao? Saad nga ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Tero at napatayo. Hinarap niya ang dalawang malamig na titig nga ng mga to. Ang galing niyong magpaikot, ginugulo niyo ako. Pero ngayong narito na kayo, may karapatan ako. Karapatan niyo din marinig para tumigil na kayo. Seryosong saad nga ni Tero. Nagkatinginan sina Bianca at Jenny parehong naguluhan. Tero, ano ba tong sinasabi mo? Ang sinasabi ko, niloko niyo ako. Pareho kayong may kasalanan kung bakit hindi ko nakasama si Maria at ang mga anak ko. Mariing tugon nga ni Tero. Anak, makinig ka. Naputo lang sasabihin sana ni Bianca. Huwag mo kong tawagin anak. Sa puntong to, ma. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ni Maria. Pinaniwala mo ako nagloko siya. Nagsinungaling ka sa akin, ma. Putol nga ni Tero. Hindi siya nararapat sa'yo, Tero. Hindi maganda ang kanyang background kaya sinasalba na kita sa magiging kahihiyan mo. Kaya mas mabuting si Jenny ang mapapangasawa mo dahil higit sa lahat mas maganda ang background niya, mayaman siya. Napahawak nga si Tero. Sa noo, mapait na natawa. Hindi ka nakakatulong, ma. Kapag nalaman ng mga tao ito, tayong magiging katawa-tawa. At higit sa lahat, wala kang alam sa pinasok mo. Tumigil siya sandali at binalingan nga ng tingin si Jenny. Ang babaeng gusto kong mapangasawa ay ang gusto ko talaga. Natigilan si Bianca at kumunot ang noo. Ano ibig mong sabihin? Umigting ang panga ni Tero. At alam mo ba, na ang ama ng gusto niyong ipakasal sa akin na si Jenny, siya ang pumatay kay Papa. Sinasabi ko na ito ngayon, Mama, dahil sigurado akong magsisisi ka na gusto mo siyang maging parte ng pamilya natin. Napailing-iling nga ang kanyang ina. Napakurap si Bianca at napasapo sa dibdib. Binalingan nito si Jenny. Jenny, sabihin mong hindi ito totoo. Tila ayaw tanggapin nga ni Bianca ang mga narinig. Lumapit si Tero sa lamesa at itinabas nga ang isang brown envelope. Nilapag niya ito sa harapan ng ina. Lahat ng ebidensya na sa harapan mo. Video, dokumento, bank transactions. Matagal ko nang sinusundan to. Ginamit ko ang engagement kay Jenny para makapasok sa pamilya nila. At doon ko nakitang katotohanan, ma. Pag-e-explain nga ni Tero. Napatulala si Bianca habang nanginginig ang mga kamay. Nang makita ang pangalan ng asawa niya sa mga dokumento, tuluyan nang bumigay ang luha nito nang makita ang ebidensya. Ang asawa ko. Tuluyan ang napaiyak ang ina ni Tero. At tila nanginginig nga ang tuhod. Sa galit at sakit. Hindi ko alam. Diyos ko ang ama mo, Tero. Hindi alam ni Bianca kung anong sasabihin sa puntong yun. Para bang nawala ito sa sarili. Lumapit si Tero mabigat ang hakbang. Gusto kong magalit, ma. Pero higit pa roon gusto kong maintindihan mo kung gaano kasakit to para sa atin. Umiyak ng tuluyan si Bianca. Sa kaniya kapanganak nang maalala ang asawa nito. Anak, patawarin mo ko sa lahat. Patawarin mo sana ako ng ama mo at wala akong nagawa para makamtan ng hustisya sa pagkamatay niya. Tuluyan nang nagising nga ang ina ni Tero. Mabangis ang anyo kanina ni Bianca. Ngunit agad din itong nanlambot pagtungkol sa kanyang asawa. Tahimik lang si Tero. Ramdam niyang totoo ang pagsisisi ng ina. Pero hindi ganoon kadaling burahin ang mga nakaraang taon na sakit na hanggang ngayon ay iniinda niya. Ngayon ay halatang natatakot at kinakabahan nga si Jenny. Tita, hindi yan totoo. Lahat yan gawa-gawa lang ni Tero. Ngunit matinding tingin, puno ng galit at potang pinakita nga ng ina ni Tero kay Jenny na ikinasar nga nito. Jenny, sabihin mo sa akin, alam mo bang may kinalaman ng pamilya niyo sa pagkamatay ng asawa ko? Mariin at galit nga, natanong ni Bianca. Hindi makasagot si Jenny. Nanginginig ang labi pero halata sa mga matang takot at pagkumpirma. Jenny, sumagot ka! Singal nga ni Bianca halos manginig nga sa galit. Ginawa lang yan ng tatay ko para protektahan kami. Hindi ko alam na asawa mo palang pinaslang niya. Nang malaman ko huli ng lahat. Saad nga ng babae. Pumatak ang luha ni Bianca at ngayon nakaramdam ng pagtataksil. Ginamit ko pa ang anak ko para mapalapit sa'yo, sa anak ng pumatay sa asawa ko mismo. Tahimik lamang si Tero habang pinagmamasta ng ina. Nakita niya kung paano ito tuluyang nadurog.
Pagkatapos ay lumapit si Tero kay Jenny, malamig ang mga tingin. Alam mo Jenny, matagal ko nang hinihintay itong araw na to. Matagal ko nang gustong marinig ang pag-amin niyo sa kasalanan. Tero please, hindi akong kalaban mo. Pakiusap nga ni Jenny nanginginig. Hindi mo kailangan sabihin yan dahil hindi marunong mintindi ng please ang batas. Naging balisa nga si Jenny at tanging paraan lamang nito ay tumakas. Kaya naman akmang tatakas nga si Jenny nang hinarangan nga ito ng mga guards. Hayaan niyo makalis si Jenny. May warrant of arrest na laban sa ama niya. Kahit tumakbo pa ito, wala ring takas ang pamilya niya. Sabi nga ni Tero habang hindi pa rin inaalis ang tingin dito. Umiyak nga si Jenny. Natila ba? Pinagsakan nito ng langit at nawalan nga ng pag-asa. Ngunit ganun pa man tumakbo si Jenny palabas ng opisina. Tahimik na ang natira. Si Bianca, umiiyak pa rin. Hawak ang mga papeles para bang nahimasmasan ito sa lahat ng ginawa nitong kasalanan. Anak, salamat dahil ikaw pa ang tumuklas ng katotohanan. Siguro sadyang mali ang mga desisyon ko sa buhay. Kaya parehas kayong napahamak ng ama mo dahil sa akin. Lumapit nga si Tero. Marahang hinawakan ng kamay ng ina. Sadyang may pagkakamali tayong nagagawa sa buhay natin, ma. Pero kahit na ganun, umaasa ako na magbabago ka na. Gaya ng pagbabago ko. Wala akong hinihiling na kayamanan ngayon at alam mo yun. Kaya sana, hayaan mo kong makapiling si Maria lalo na ang mga anak namin. Pakiusap ni Tero na ikinaluha nga ni Bianca. Sa isip ni Bianca, isa na nga ring ama ang kanyang anak. Tulad niya, may anak na nga rin si Tero at may responsibilidad na dapat pagtuunan ng pansin. Patawad sa lahat. Malaki ang kasalanan ko anak lalo na kay Maria. Napayo ko nga si Bianca dahil sa kahihiyan. Masyadong naging ganid siya sa kapangyarihan. Bagay na ayaw mismo ng kanyang asawa na makita sa kanya. Simula nang mawala ang asawa ni Bianca, naging bulag na nga rin siya. Sa lahat. Lahat ng galit binuhos niya sa lahat kahit makapanakit. Galit pa rin ako sa inyong ginawa, ma. Pero hindi rin ito magtatagal. Hindi man ngayon pero alam ko darating ang araw na mapapatawad din kita pero hindi ka agad. Pati na rin si Maria. Mahabang sambit nga ni Tero na nagpagaan nga ng kanyang pakiramdam. Maagang dumating si Tero sa opisina kinabukasan. Pagod pero magaan ang pakiramdam. Marami nang natapos. Matagal nang tapos ang mga lihim at mga takot. Panahon na para ayusin ang kinabukasan. Hindi lang para sa kanya, kundi para kay Maria at sa kambal. Sekretary. Tawag nga ni Tero sa sekretary na lalaki. Sir? Agad itong tumayo. Ihanda mong mga dadalhin ko sa wedding proposal ko. Mahinahong wika nga ni Tero. Documents, lahat. Ayusin mo na rin yung schedule ko, hindi na ako magtatagal dito. I will be off for months, kailangan ko magmadali. Natahimik sang sekretary. Hindi nito inaasahan na agarang mag-propose ang kanyang amo. Pero nang makita nito ang ngiti sa mukha ng senador, tila naintindihan niya ang lahat. Hindi pa rin nawala ang pag-ibig nito sa dating asawa. Noted sir, congratulations in advance. Nakangiting sagot nga ng sekretary. Tumango si Tero na may ngiti. Thank you. Nang mag-isa na si Tero, binuksan niya ang maliit na kahon sa mesa. Nandoon ang dalawang sing-sing. Ang bago, simpleng elegante para sa proposal. At ang isa, lumang sing-sing. Nakukupas ang gilid, pero dala ang bigat ng alaala. Sing-sing nila ni Maria noong unang kasal. Hindi niya yun isinoli, hindi niya yun itinapon. Iningatan niya at nagbabaka sakaling tanggapin ulit siya ni Maria. Tinitigan niya ang lumang singsing. Hindi ko hahayaang mawala ka ulit. This time, magiging maayos din ang lahat. Bulong nga niya. Maya-maya tumayo siya at kumuha nga ng telepono. Senate President, I'm filing a formal leave. Kailangan ko munang bumawi sa pamilya ko. Bati nga niya sa tawag. Saglit na natahimik ang Senate President bago magsalita. Alam ko ang nagaganap sa iyo, Senator De La Vega. Kaya pinapayagan kitang gawin ang nais mo pero kailangan mo ring bumalik at gawin ang mga pending works mo, okay? Saad naman ng kanyang boss. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Maraming laban. Pero ito ang laban na ayaw na niyang ipagpaliban.
Pagkatapos niyang magpasalamat sa Senate President, ay binaba niya ang tawag. Agad niyang dinayal ang numero ni Maria. Hello, Tero? Malumani na boses nga nito mula sa kabilang linya. Rinig ang hampas nga ng alon at tawanan ng tao sa background. Pauwi na ako, Han. Sabi nga ni Tero, hindi may tago ang saya sa tono. Talaga? Mag-ingat ka sa biyahe, ha? Narinig niya nga ang tuwa sa boses ni Maria. Sabihin mo kaagad kapag malapit ka na sa isla. Napakagatabi ng halamang si Tero. Excited ka ata, ah? Tanong pa nga niya. Hindi. Okay, fine. Oo, madami ang lutuin mo para sa atin. Pagami ng halamang ni Maria. Narinig nga niya bigla ang boses ng kambal. Daddy, uwi ka na! Lumambot naman ang puso ni Tero. Dahil sa wakas, daddy na nga rin ang tawag ng mga anak niya sa kanya. Yes, I'm coming home. Sa isla, abala si Maria sa resort. Bit-bit ang tray ng pagkain at nagsisilbi sa mga guests na dumayo ngayong gabi. Pero bawat ilang minuto, lingon siya ng lingon sa dagat para bang inaabangan ng isang tao. Miss Maria, kanina ka pa tingin ang tingin dyan. Biro nga ng isang guest. Napakamot si Maria. Wala, may hinihintay lang po. Asawa mo? Nanunay ang saad nga ng guest. Natigilan siya. Ama ng mga anak ko. Tawa ang sagot ng customer na ikinapula ng pisngi ni Maria. Habang naglalakad pabalik sa counter, biglang may sumabog sa kalangitan. Sunod-sunod na putok. Fireworks? Gulat na bulungan ni Maria. Nagtinginan ng mga tao at ng mangharin. Uy, may celebration ba? Ba't may fireworks? Nalito si Maria. Wala naman siyang pinapaputok at wala namang event. Kinuha niya ang apron. Lumabas siya ng pinto at doon huminto ang mundo niya. Sa buhangin, sa pagitan ng mga kumikislap na ilaw at tunog ng paputok sa ulap. Nakahilerang lanterns, petals, fairy lights na parang biglang tumubo mula sa lupa. At sa gitna ng lahat ng yon, si Tero. Suot ang puting long sleeves nito, hawak ang maliit na kahon, papalapit sa kanya si Tero. Napalunok si Maria, hindi makagalaw. Tero, ano to? Hindi siya sinagot. Imbes ay dahan-dahan nga itong lumuhod sa harapan niya. Lahat ng tao sa paligid nagsinghapan sa nagaganap na proposal. Maria de la Vega. Mahinahong sabi ni Tero damang-dama sa bawat salita ang tapat na pakiusap. Ayoko nang sayangin pa ang kahit na isang araw na wala kayo sa buhay ko. I lost you once, and it almost ruined me. Saad pa nga nito. Namasa ang mata ni Maria. Tero, tumayo ka nga dyan. Umiling naman si Tero. Hindi, hon, di ako tatayo hanggat hindi mo sinasagot ang mga nais ko. Matigas ngunit may lambing sa boses nito. Bumukas ang kahon isang bagong singsing. Malinis kumikislap parang bagong simula. Will you marry me again? Tanong pa nga ni Tero. Bahagyang nanginig ang boses. Please, ayokong second chance lang to. Gusto kong lifetime. Gusto kong bawiin lahat ng sakit, lahat ng kulang, lahat ng araw na wala ako sa iyong tabi. Humigpit na ang hawak ni Maria sa damit. Hindi niya ito inaasahan pero heto ngayon. Tero, mahina nga niyang sabi, nanginginig. Lumapit pa ng kaunti si Tero, halos nangungusap ang mga mata. Kung papayag ka, kung tatangkapin mo ulit ako, pangako hindi ko ulitin ang pagkakamali ko noon. I will trust you from now on dahil mahal kita. Napatras nga si Maria ng konti. Hawak ang bibig habang tumutulo ang luha. Sige, gusto kong ikasal ulit tayo, Tero. Bulalas niya, humikbi. Mabilis siyang nilapitan ni Tero. Halos mapabuntong hininga sa sobrang ginhawa. Napasara ang mata ni Tero, para bang nakaligtas sa pinakamahabang laban ng buhay. Kasabay nun biglang lumipad ang petals sa harapan nila. Flower shower! Flower shower! Sigaw ng kambal, tumatakbo at pinaghahagis ang bulaklak sa kanila. Ngumiti si Tero, humawak sa pisngi ni Maria at hinalikan ito ng malambing. Sa likod nila, sabay na pumutok ang mas malaking fireworks at isa roon bumuo ng pangalan na Maria. Humalakhak si Maria habang umiiyak. Grabe ka.
Pinaghanda mo talaga kahit busy ka? Tumawa nga si Tero sa naging reaksyon ni Maria. Actually, may isa pa akong handa. Dahan-dahan niyang nilabas nga mula sa bulsa ang luma na kupas na singsing. Nung akala mong tapos na tayo, hindi ko to pinasa sa City Hall. Nanlaki mata ni Maria. Anong ibig mong sabihin? Masuyo ang tingin ni Tero. Hindi ko hinayaan ang divorce na yun. Maging totoo. Hindi ko kayang itapon ang pangako natin. Napasingap si Maria na tulala bago na paiyak ulit, pero bakas ang saya sa mukha. Kung ganun mag-asawa pa rin tayo? Ikaw talaga, Tero. Napangising nga si Tero. Pwede pa ba tayo? Sabay turo nga. Pwede pa ba to sa'yo? At tinuro nga ang singsing. Hinawakan ni Maria ang kamay niya. Oo naman, dahil laki naman talaga to simula pa lang. Nagpalakpakan ng mga tao. Nagyakapan ng kambal sa binti nila at sa gitna ng tawanan, ng bulaklak, ng ilaw sa langit. Kumpleto ang sandali. Pagkatapos, magkakasama silang kumain ng simpleng hapunan pero puno ng tawanan. Napatitig si Maria habang pinapanood si Tero na sinusubuan si Mira at Hara. Kahit abala si Tero sa kambal, hindi pa rin nawala ang tingin at atensyon nito kay Maria. Payapa silang napangiti. Hi guys! It's our Parents' Day! Masayang bungad ni Mira sa kamera habang kumakaway si Hara sa likod at kumakain ng cake. Nasa Davao na sila ngayon, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa likod nila makikitang nakatayo sina Tero at Maria sa altar, magkahawak kamay at masayang nakangiti habang inuulit ang kanilang sumpaan. Walang makakapagwatak sa pamilya natin. Hindi na. Bulungan ni Tero at kita nga ang nangingilid na luha ni Maria bago sila naghalikan. Tumili ang kambal. Si Maria. Si Mira, paunang nag-cheer. Forever, Mommy and Daddy! At doon nagtapos ang video na puno ng ngiti, pangako, at bagong simula. Ang kwento ni na Maria at Tero ay paalala na hindi dapat tayo agad humusga sa isang tao base sa nakikita o naririnig lamang. Madalas, ang mga pagkakamali sa buhay ay nanggagaling sa hindi pagkakaintindihan at sa isang panig lang na katotohanan. Tulad ni Tero, minsan mali ang akala natin dahil hindi natin naririnig ang buong kwento. Sa kanilang karanasan, natutunan din na ang yaman, kapangyarihan at tagumpay ay walang halaga kung puso mo ay puno ng pagsisisi at pangungulila. Mas mahalaga ang kapayapaan at pamilya kaysa kahit anong material na bagay. Mahalaga rin ang pagpapatawad, hindi para kalimutan ang sakit, Kundi para makalaya mula rito at mabigyan ng sarili ng panibagong simula. Sa huli ang tunay na pagmamahal hindi sumusuko, bagkus natutong lumaban ng may respeto, pag-unawa at katapatan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Maria at Tero. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Nathan Canada, Lisa, Elia Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Green Fax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostonalito, Eli Evangelista Anderson, Jalen Barobaro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Marilu Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortesa of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Nathan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino,
Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamindanao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvie Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Loida Nankil, Merly Lynn, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine de Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlyn Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Quitola of Antipolo City, Loida Gabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Dionila Pereira of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borak, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hoson of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Loida Nankil, Ana Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adel Panganiban, Baby Floresca Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, sa susunod nating video ay comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigasan po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.